Hello guys, hindi ko masabing good morning pero good morning pa rin sa inyo. So kung nakikita nyo, medyo may kakaibang nangyari kagabi. At ngayon ay July 20. Ito yung kasagsagan din ng krising. Pero kasi ang problema, hindi naman krising talaga ang bumanat dito sa nakikita nyo. And 5:30 ng umaga ngayon. And kung makita nyo, pang so this is ito yung pinaka-worst na damage na nakuha ko currently. Pero on the other side, siguro this is time para ma-implement na natin yung 1/3. Anyway, kwento ko kayo nangyari. So ang nangyari kagabi is one of the worst. Hindi ko sure kung ipo-ipo talaga siya. Pero sobrang lakas ng hangin. Good thing lang din, or yung pinaka okay na nangyari, it's ito, hindi na tamaan. Pero kung mapansin nyo, ito ay wala na. So meron pa akong part na nandun sa kabila pero yun, pinunit nyo, punit, hindi niya basta tinuklap. Yan. So banggitin ko sa inyo ang nangyari dyan, or yung posible nakikita ko nangyari dyan. Ang problema kasi niyan, kung mapapansin nyo, ayun, mga tornilyo lang yung nandyan. Ang pagkakaiba niyan sa installation na nandun sa bahay namin, kasi chinek ko rin yung kagabi, yung nandun sa bahay namin, merong parang metal sheet sa pagitan ng ng polycarbonate. Ito dugtungan yan tapos nilagay niya ng metal sheet, tapos dyan in-screw. So nagdadagdag yun ng strength sa kapit ng polycarbonate. So maliban dyan, para makita nyo lang yung intensity or kung gaano kalakas yung naging bagyo kagabi, mga yun alas 8 ng gabi. So hindi ko talaga alam kung ano mangyari sa tanim ko, pero hindi ko na sila masyadong inintindi. Sabi ko magtatanim na lang ulit ako ng panibago kung ano man ang mangyari. Pero palagay ko may mapapakinabangan pa tayo dito. Although kailangan ko siya mabenta ng mga within 3 days siguro. Kaya naman siguro. So patulong na rin din tayo sa mga katropa natin. So yung iba dyan na parang nabunot, inangat ko na lang. So yun nga, ipapakita ko sa inyo yung worst yung nangyari. Ang akala ko nung una, inangat ng ipo-ipo tong mga styrobox. Hindi. Ang inangat niya is itong mismo mini net house natin. Ayan. Kung mapansin mo, punta tayo sa labas. Ngayon, mag-harvest lang ako kasi unti-unti ko na silang kukunin para at least mapakinabangan pa rin natin for our next project. Yan. Gumalaw talaga ito. Diyan siya. Naging doon na. So, ilan yan? Yan. Isang paa, 1 foot. Sabi mo. Yan. Yung mga nakatumbang tanlad kagabi, hindi ko na inangat kasi alam mo na. Medyo tumagilid na rin siguro to. Ayun kasi nagalaw doon Yan. So, tapos ito, kahapon, wala na yung walang takip na yan, wala na yung takip na UV plastic, na lang. Itong net na lang. Pero nakita ko siya kagabi. Napunta pa rin siya dito. Kumbaga inangat siya kahit wala na siyang top. Magaan kasi siya. Pakita ko lang sa inyo yung ginalaw ng ating. Ayun Imagine niyo. Kung doon 1 feet. Buti na lang merong diagonal dito kaya hindi bumagsak. Kasi posibleng bumagsak Bigat Ayun Ayun mula dito. Mas more than 1 foot pa nga yung ginalaw niya. So, yeah. Recovery muna tayo ngayon. Pero kukunin natin yung pwede natin makuha. Kasi 1, 2, 3, 4, 5. Siguro mga 5 sets pa yan. Mga 60 pieces. Kaya pa natin mabenta yan siguro. Ayan. Hindi ko na muna inangat yan. Kasi hindi ko lang kung nangyayari ba ulit or kung ano man kagabi. Nung nilipad nga yan, nung nakaninig ako ng mga crack, sabi ko, patay. Patay talaga. Although mas marami siyang screw kaysa dun sa kabila. Kasi dun sa kabila, yung pinakadugtungan lang ang may screw.
pero meron siyang metal sheet. Kumbaga may flat metal na nakalagay sa pagitan nila. Yan. So kailangan ko na itong maibaba as soon as. Yan, papatulong tayo. Paano natin magagawa. Pero syempre, babaklasin mo na yung mga nasa taas. Yan. Hanap ako ng tutulong sa akin. Kasi pala bang hindi ko kaya mag-isa. Pero linisin ko muna yung baba. Sana. Kasi delicates eh. Anyway, ito naman, ang maganda nangyari dito. Naapektuhan siya, oo. Pero dahil siguro dito pala. Meron pala akong tie wrap. Tumutulong. Kala ko kasi kahapon, walang tie wrap. So may tie wrap pala. Na tumulong para hindi siya matanggal. So mas matibay yung tie wrap sa screw. Hindi. Malaki kasi yung surface area ng bubong. Kaya yung pressure na nandun is mas malakas. Pero kung mapansin mo, kung walang tie wrap yan, baka nahulog na to. Yan. So goods naman yan. Ano na yan for harvest? 2 weeks pa naman. So may time pa siya. Yun talaga ang for harvest natin this coming Friday pa talaga yan. So early harvest na rin tayo. Yan. Kasi 'di ba nabanggit ko sa inyo, medyo kinukulang tayong supply. Yan. So still a good morning. Magkakape pa rin naman ako maya. Tanong natin si Kuya Jojo kung magbubukas siya. Kasi hindi ko lang alam kung saan dumaan yung hipo. Pero sobrang lakas. Sobrang lakas ng hangin. Pero saglit lang siya. Parang within 10 seconds tapos na siya eh. Pero malakas. Yan. Imagine naman, inurong niya to. Hindi ko sure kung kaya kong iurong unti-unti. Pero buti na lang ay pa-secure tayo nito. Ayan, secure. Ayan. Yung kahapon nga ito tinali ko pa na mas maigi kasi nga lumuwag na siya. Hindi ko talaga ma-visualize pa kung ano yung nangyari. Pero alam ko may nangyari. So ayan. So definitely hindi mo tayo mag-walking ngayon. Priority natin is ma-dispose itong mga pwede natin ma-dispose. Benta natin yung pwede natin mabenta. Kasi yun no. Imagine mo, ito, mabigat to eh. Hindi, pero ngayon siguro napuno na ng tubig. Pero kahapon halos kalahati pa tubig niyan. Gumalaw. Hindi ko lang ma-imagine kung gaano kalakas yung hangin dito kagabi. So moving forward. So since nakita na natin, gumagana naman siya. Yung ganyang kalaki. The problem dito sa location ko. Maliban din siguro yung orientation niya kasi papunta doon eh. Siguro kung pag ganito ang orientation niya, mas safer. Diba? Wala lang. Yun lang yung naisip ko. Kasi kung dito manggagaling yung hangin, paangat ang ganun. Siguro challenge niya kasi yung bugso ng hangin. Inangat siya. Eh dito kasi, pag tumama yung hangin dito, pag ganun, parang pa-slide. Ewan ko. Di ko alam talaga nangyari. Pero yun lang yung speculations ko. So, yan. I don't know. Pero definitely, mapakinabangan pa natin. Hindi man lahat, mostly, pakinabangan natin. Kahit, mga 60 pieces siguro. Pwede na, 60 pieces. Mga 1,000 plus din yan. Yan. Kuha na tayo ng 1 by 1. Ito nga, recently, niligyan ko lang ng support eh. Ayan. Pero, nahirapan pa rin siya. Actually, yung bubong pala, nilipad hanggang doon. Doon banda. Doon ko pa nakuha kagabi. Actually, wala akong balak hanapin siya kagabi. Nag-message lang yung kapitbahay namin na nakita niyo doon. Okay. So, yun lang muna. Kakape lang muna ako. Then, let's see what. Tingnan ko anong magagawa ko. Kasi ito naka-slant na eh. Kailangan maitulak ko papunta dun sa kabila. Yun lang. So, hopefully guys, you're okay. Ingat. Bye-bye.